Nanginginig ang mga daliri ni Maria Clara habang dahan-dahan niyang itinutulak ang mabigat na puting pinto ng silid pahingahan sa loob ng marangyang simbahan ng San Isidro. Sa ibabaw ng malahing salamin sa harap ng vanity table, nakapatong ang isang makapal na brown envelope na may tatak ng isang kilalang law firm. Sa loob ng ilang buwan, ang tanging nasa isip niya ay ang araw na ito. Ang pag-akyat sa altar, suot ang eleganteng puting bestida, ang paghawak sa kamay ng lalaking pinakamamahal niya, at ang simula ng isang tahimik at matatag na pamilya. Ngunit sa sandaling binuksan niya ang sobre at isinulyap ang mga unang linya ng dokumento, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Isang kontrata ng kasunduan, bago ang kaso o mas kilala bilang prenuptial agreement ang nakalantad. Ngunit hindi ito ordinaryong kasunduan tungkol sa ari-arian. Nakasaad doon ng walang pagpapanggap na kung sakaling maganap ang kasalan, ang lahat ng minanang sapi ng pamilya o madya sa kumpanya ay otomatikong maililipat bilang collateral upang bayaran ang mga natatagong utang ng pamilya Montenegro. Ang kanyang buong buhay, ang sakripisyo ng kanyang yumaong ama, at ang sarili niyang pangalan ay ginawa lamang pambayad utang sa isang sugal ng kapangyarihan. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkabigla, marahas na bumukas ang pinto at iniluwa nito si Doña Victorina, ang kanyang magiging biyenan. Ang mukha ng matanda ay blangko, walang bahid ng init o pagiging ina, kundi puno ng malamig na pagmamataas habang nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa pagtitig sa salamin, Maria Clara. Ang malamig at matigas na tinig ni Doña Victorina na pumunit sa katahimikan ng silid. Ang bawat salita ay may dalang pait at paghamak. Isang pirma mo lang dyan sa ibaba at magiging ganap kang bahagi ng pamilya Montenegro. Kung tutuusin, dapat nga ay magpasalamat ka pa dahil kahit paano ay may silbi pa ang kakarampot na ari-arian ng pamilya ninyo para iligtas ang pangalan namin. Sumunod na pumasok sa silid si Mateo, ang lalaking nakatagdang maging kabiyak ng kanyang buhay. Nakayuko ito, nakapamulsa, at ni hindi man lamang nagawang salubungin ang nanginginig na mga mata ni Maria Clara. Ang katahimikan ng binata ay nagsilbing pinakamabigat na patunay na alam nito ang buong palabas na ito mula pa sa simula. Maria, sundin mo na si Mama. Mahina at halos pabulong na sambit ni Mateo. Ang boses ay walang lakas ng loob na lumaban sa sariling ina. Para naman ito sa ating dalawa, para sa kinabukasan natin. Tiningnan ni Maria Clara ang kamay ni Mateo na nung isang gabi lamang ay mahigpit na humahawak sa kanyang mga daliri. At nangangako ng walang hanggang katapatan, ngunit na yon ay nanginginig sa takot sa harap ng sarili mang ina. Ang tiyan niya ay umikot sa isang matinding pagduduwal, parang may mabigat na bato na bumagsak sa kanyang sikmura. Ngunit ang kanyang likod ay nanatiling tuwid na parang bakal. Ang mga salitang para sa ating dalawa ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan, pilit na dinudurog ang bawat pangarap na itinayo niya sa loob ng ilang taon. Paano nangyaring ang pag-ibig na akala niya ay kanlungan? Ay isa pala itong piitan na inihanda para lamunin ang buong pagkatao niya. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga tao sa labas ng silid pahingahan ay parang mga martilyong pumukpok sa dibdib ni Maria Clara. Hindi niya pinansin ang mga mata ni Doña Victorina na nalilisik sa paghihintay ng pirma o ang pakiusap na halaw sa karuwagan mula sa labi ni Mateo. Sa halip, ang kanyang paningin ay nanatili sa maliit na florera sa gilid ng mesa kung saan nakalagay ang ilang pirasong puting bulaklak ng sampagita, ang paborito ng kanyang yumaong ama. Ang halimuyak nito ay biglang naging abo sa kanyang alaala. Mateo! Ang basag, ngunit matigas na tinig ni Maria Clara ay lumabas sa kanyang lalamunan, sapat para patigilin ang lalaking pilit umiwas sa kanyang tingin. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahang nag-angat ng muka si Mateo, ang mga mata nito ay nag-aalunlangan, puno ng takot na baka makita roon ang pagmamakaawa. Ngunit walang luha sa mga mata ni Maria Clara. Ang tanging naroon ay ang malamig na liwanag ng katotohanan na gumigising sa isang taong mahabang panahong nakatulog sa panaginip. Kung pipirma ako rito, hindi lang ang pangalan ko ang ibinebenta ko. Dahan-dahang humakbang si Maria Clara palapit sa kanila.
Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay may bit-bit na bigat na nagpatraso kay Doña Victorina nang wala sa oras. Ipinagkanulo ko na rin ang alaala ng ama ko na nagpagod para maitayo ang kumpanyang ito, habang ang pamilya ninyo ay nakatingin lamang sa gilid para maghintay ng tiempo na makuha ang lahat. Wastus ka nang magsalita ng kung ano-ano, Maria Clara? Ang sigaw ni Doña Victorina. Ang galit ay pumula sa mukha nito habang itinuturo ang papel. Wala kang karapatan. Ang pamilya Montenegro ang nagbigay ng dangga sa apelyido mo sa lipunang ito. Kung wala kami, isa ka lamang abang abogado na nagtatrabaho sa madilim na sulok ng korte. Isang mapait malamig na ngiti ang sumilip sa labi ni Maria Clara. Ang ngiting yon ay napatigil sa matanda. Hindi ito ang reaksyon ng isang babaeng. Dapat ay umiiyak at namamalimos ng awa. Dangal? Bulong ni Maria Clara, sabay dampot sa makapal na kontrata na nakapatong sa mesa. Ang mga daliri niya ay humigpit sa papel. Pinipiga ang bawat litra ng kasinungalingan na naroroon. Ang dangal na binabanggit ninyo ay binili ng panlilinlang at itinayo sa ibabaw ng utang na loob na kayo rin ang nag-imbento. Bago pa makapagsalita si Mateo, tumalikod na si Maria Clara. Dinampot niya ang puting belo na nakasabit sa gilid ng upuan. Ang tela nito ay manipis at malambot, ngunit sa kanyang mga kamay ay naging simbolo ito ng isang lambat na pilit na bumubuko sa kanyang leeg. Hinila niya ito palayo sa kanyang buhok, at sa isang marahas at mabilis na galaw, itinapon niya ang belo sa paanan ni Doña Victorina. Ang musika sa labas ng simbahan ay unti-unting lumakas. Ang mga nota ng martsa ng kasalan ay nagsisimula ng tumugtog. Hudyat na naghihintay na ang buong lipunan sa labas upang saksihan ang pag-iisang dibdib. Ang mga bisita ay paniguradong nakaupo na sa kanilang mga silya, naghihintay sa babaeng maglalakad sa pasilyo sakay ng puting pang-arap. Sabihin mo sa mga tao sa labas, Doña Victorina. Ang mariing tura ni Maria Clara habang dumidikit ang kanyang mukha sa salamin. Inaayos ang huling hibla ng kanyang buhok na hindi nagawang guluhin ng takot. Na ang nag-iisang Maria Clara Omadja ay hindi kailanman magiging alipin ng inyong kahinaan. Ang pag-alingaw-ngaw ng unang kordon ng piano sa labas ay pumuno sa hangin. Ngunit sa loob ng silid na yon, ang tanging naririnig ay ang pagtibok ng isang pusong napilitang maging bato upang hindi na kailanman masaktan pa. Naramdaman niya ang init ng simoy ng hangin mula sa bukas na bintana. Tila nag-aanyaya sa kanya na lumabas hindi bilang isang ikakasal, kundi bilang isang mandirigma na handang sumugod sa gitna ng bagyo. Nanhibabaw ang maringal na musika ng kasalan sa buong bulwagan ng San Isidro. Ang malalaking kristal na chandelier sa kisame ay sumasalamin sa libu-libong ilaw na nagbibigay liwanag sa daan-daang bisitang nakabihis ng marangya. Ang mga bulaklak na puting rosas at liryo na nakapalamuti sa bawat haligi ay naglalabas ng matamis na amoy na ngayon ay parang amoy ng nakakaawang palabas para kay Maria Clara. Hawak ng mga bisita ang kanilang hininga. Ang mga ulo ay sabay-sabay na lumingon sa malaking pintuan sa dulo ng pasilyo. Naghihintay sa pagbubukas nito at sa paglitaw ng babaeng nakaputi. Unti-unting bumukas ang mabigat na pintuang kahoy. Si Maria Clara ay lumabas. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya nakayuko tulad ng inaasahan ng ilan na kinakabahan sa kanilang araw ng kasalan. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, at ang bawat hakbang ng kanyang takong sa pulang karpet ay may dalang tunog na tumatagos sa katahimikan ng buong silid. Suot ang mamahaling puting bestida na may mahabang buntot na binubura ng maliliit na kristal. Siya ay kamukha ng isang reyna. Ngunit ang mga mata niya ay nag-aapoy sa malamig na galit. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Mateo. Ang mukha nito ay namumutla. Pilit na numingiti sa mga bisita habang nag-aabang. Sa tabi nito, si Doña Victorina ay nakaupo sa unang hanay ng upuan. Ang mga labi ay nakatikom sa isang mapagmataas na ngisi, panatag na nagtagumpay sa pagpapasok ko sa babae. Nang makalapit si Maria Clara sa gitna ng pasilyo, sa tapat mismo ng kinalalagyan ng mga matataas na personalidad sa lipunan at mga kamag-anak ng pamilya Montenegro, bigla siyang huminto. Ang musika ay nagpatuloy pa ng ilang segundo bago napagtanto ng organista na ang bride ay hindi lumalakad patungo sa altar. Ang buong bulwagan ay natahimik.
ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat na parang mabahong usok sa gitna ng mga tao. Maria Clara? Ang mahinang tawag ng pare na nakatayo sa harapan. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa Biblia nang may pag-aalinlagan. Anong nangyayari, Hiya? Magpatuloy na tayo sa itaas. Hindi lumingon si Maria Clara sa pari. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na itim na leather folder, ang tunay na bitbit niya sa halip na isang bouquet ng mga bulaklak. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatutok kay Mateo, na ngayon ay nagsisimula ng manginig ang mga labi sa hindi malamang pang-amba. Hindi na natin kailangang magpatuloy, Padre. Ang malinaw, matatag, at walang bahid ng takot na boses ni Maria Clara ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng malaking simbahan, sapat para marinig ng bawat tao roon. Dahil ang palabas na ito, tapos na. Napatayo si Doña Victorina mula sa upuan, ang mukha ay namumula sa matinding galit at kahihiyan. Maria Clara, huwag kang mag-eskandalo rito. Umayos ka at lumapit sa altar. Eskandalo? Dahan-dahang binalingan ni Maria Clara ang matanda. Ang mga labi ay umariko sa isang mapait na ngiti na nagpatigil sa lahat ng balak na sabihin ng iba pang bisita. Ang tunay na eskandalo, Doña Victorina, ay ang pag-aakala ninyong ang isang katulad ko ay maaaring bilhin, utusan at gamitin bilang pantakip sa mga utang at bulok na sekreto ng inyong pamilya. Sa isang mabilis na kilos, binuksan ni Maria Clara ang folder sa kanyang kamay. Kinuha niya ang mga dokumento sa loob, ang mismong prenuptial agreement na pinipilit siyang pirmahan, kasama ang mga kopya ng natatagong dokumento ng bangko tungkol sa naluluging negosyo ng mga Montenegro, at itinaas ito ng mataas sa harap ng napakaraming saksi. Ipinagmamalaki ninyo ang pangalan ng inyong angkan. Patuloy ni Maria Clara. Ang bawat salita ay may dalang talim na humiwa sa katahimikan ng simbahan. Ngunit ang totoo, ang buong imperyo ng mga Montenegro ay isang malaking peking gusali na nakatayo sa ibabaw ng mga utang, peke at sirang mga kagamitan sa proyekto, at magnanakaw na sistema na yun pa lamang ay ibubunyag ko na sa buong mundo. Tumayo si Mateo. Nanginginig ang buong katawan habang pilit na lumalapit kay Maria Clara, inaabot ang kamay nito. Maria, pakiusap. Huwag dito. Pag-usapan natin ito sa likod. Huwag mo akong hawakan! Ang sigaw ni Maria Clara. Ang tinig ay puno ng matinding pandidiri na nagpaurong kay Mateo. Tiningnan niya ang lalaking minsang minahal niya ng buong puso at doon na tuluyang gumuho ang huling hibla ng awa sa kanyang dibdib. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko, Mateo. Kayo ng ina mo ang naghangad ng ganitong klaseng wakas. Hinubad ni Maria Clara ang mamahaling singsing ng tipan mula sa kanyang daliri. Ang diamante nito ay kumislap sa ilaw ng simbahan bago niya ito marahas na ibinato ng diretsyo sa mukha ni Mateo. Ang bahal na singsing ay tumama sa pisngi ng binata bago lumapag sa pulang karpet na may mahinang tunog ng pagbagsak. Hindi ako magiging alipin ninyo. Ang mariing pagtatapos ni Maria Clara bago dahan-dahang tumalikod, iniwan ang buong simbahan sa gitna ng kaguluhan, bulungan at pagkagulat habang ang puting bestida ng kanyang pagpapalaya ay lumilipad sa hangin ng mga taong lumalayo sa kanya nang may halong takot at paghanga. Ang malamig na simoy ng hangin sa labas ng simbahan ay sumalubong sa mukha ni Maria Clara. Ngunit sa halip na ginaw, ang naramdaman niya ay ang pag-alab ng isang bagong kapangyarihan sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat hakbang, palayo sa marang, yang pintuan ng San Isidro, ay pag-alpas mula sa isang mabigat na tanikala na matagal na gumapos sa kanyang mga paa. Ang mahabang buntot ng kanyang puting bestida ay humihila sa alikabok ng daan, ngunit wala na siyang pakialam sa dumi o sa mga matang nakatingin mula sa mga mamahaling sasakyan ng mga bisitang lumalabas para usisain ang kaguluhan. Pagdating niya sa kanyang sasakyan, binuksan niya ang pinto at sumalampak sa upuan ng tsuper. Doon, sa loob ng tahimik at sariling mundo, tuluyang bumigay ang kanyang mga balikat. Ang mga luhang kanina pa nagbabantang kumawala ay pumatak ng tahimik, hindi dahil sa panghihinayang sa lalaking pinili niyang iwan, kundi dahil sa matinding pagod ng isang pusong na pilitang maging matatag sa gitna ng kapirustahan. Hinawakan niya ang manibela ng mahigpit. Nanginginig ang mga daliri
habang pinapakalma ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Hindi pa ito tapos. Bulong niya sa sarili. Ang tinig ay matigas at may bahid ng panata na hindi na kailanman magpapakita ng kahinaan. Pag-uwi niya sa lumang tahanan ng pamilya Oma, ang tahimik na bahay ay sumalubong sa kanya na may dalang kakaibang init. Si Nanay Isabel, ang matagal ng kasama at nagpalaki sa kanya, ay naghihintay sa sala, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Nang makita nitong suot pa rin ni Maria Clara ang bestida ng kasalan, ngunit may mga mansana ng alikabok sa laylayan, hindi na nagtanong ang matanda. Lumapit ito at dahan-dahang niyakap si Maria Clara ng mahigpit. Iyak mo lang ng iyak, Ija. Bulong ni Nanay Isabel habang hinahaplos ang buhok nito. Matagal kang nagdala ng pasanin na hindi naman dapat sa'yo. Hayaan mo silang mag-isa sa sarili nilang impyerno? Sa gitna ng yakap na iyon, naramdaman ni Maria Clara ang pagbabalik ng kanyang lakas. Tumanggo siya, pinunasan ang mga luha sa kanyang pisngi, at mabilis na nagpalit ng damit. Binuksan niya ang kanyang laptop sa silid-aklatan ng kanyang ama, kung saan nakasalansan ang mga lumang dokumento ng kumpanya. Kailangan niyang kumilos bago pa makapagsampa ng maling kaso ang pamilya Montenegro laban sa kanilang pamilya. Subalit habang tinitipan niya ang mga pangunahing ebidensya sa screen, ang kanyang telepo sa ibabaw ng mesa ay biglang tumunog. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, ang tanging narinig niya ay ang mabigat na paghinga sa kabilang linya bago sumambit ang isang boses na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo niya. Kung gusto mo pang malaman ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ng ama mo, Maria Clara, pumunta ka ngayon din sa lumang bodega sa Pantalan. Natigilan si Maria Clara. Ang mga daliri ay nagyelo sa ibabaw ng keyboard habang ang tawag ay naputol sa isang malutong na tunog. Ang lamig ng hangin mula sa labas ng bintana ay tila pumasok sa loob ng silid-aklatan, dumampi sa balat ni Maria Clara at nag-iwan ng matinding kilabot. Ang mga salitang narinig niya sa telpono ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, parang mga yabag ng paa sa madilim na pasilyo. Ang pagkamatay ng kanyang ama, ilang taon na ang nakararaan ay opisyal na idineklara bilang isang aksidente sa paggawaan. Isang biglaang pagguho ng lumang pader na walang sino mang dapat sisihin. Ngunit ang tinig sa kabilang linya ay may dalang pang-ako ng isang madilim na sikreto. Tumayo si Maria Clara mula sa kanyang silya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa itim ng screen ng telpono. Hindi na siya nag-atubili. Kinuha niya ang kanyang susi ng sasakyan at ang maliit na pepper spray mula sa loob ng kanyang bag. Hihintayin kita rito, Maria. Mag-ingat ka. Ang nag-aalalang habilin ni Nanay Isabel nang makitang nagmamadaling lumabas ang dalaga mula sa silid tulugan habang suot ang isang itim na jacket. May kailangan lang akong tapusin, Nanay. Huwag po kayong mag-alala, babalik ako. Ang maikling tugon ni Maria Clara bago tuluyang isara ang pinto. Ang biyahe patungo sa lumang Pantalan ay mabilis at puno ng tensyon. Ang mga lansangan ng Maynila ay tahimik na sa mga oras na iyon. Tanging ang mga ilaw ng kalsada ang sumasaksi sa pagmamadali ng kanyang sasakyan. Pagdating sa lumang Pantalan, ang hangin ay amoy alat ng dagat at kalawang. Ang mga abandonadong bodega ay nakatayo na parang mga higanting anino sa ilalim ng buwan. Ibinaba niya ang sasakyan sa isang madilim na sulok at naglakad patungo sa tinukoy na gusali. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay lumilikha ng kakaibang inggit sa sementong sahig. Nandito na ako. Ang mahinang bulong niya sa sarili habang tinutulak ang nayuyurak na pinto ng bodega. Ang loob ay madilim. Tanging ang liwanag ng buwan na pumapasok sa sirang bubong ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Sa gitna ng maluwag na espasyo, isang figura ng lalaki ang nakatayo habang nakatalikod sa kanya. May hawak itong lumang sobre na medyo lukot na. Alam ko na hindi ka basta-basta magpapasindak, Attorney Clara. Ang sambit ng lalaki habang dahan-dahang lumingon. Nanlaki ang mga mata ni Maria Clara nang makilala kung sino ang nasa harap niya. Si Sebastian, ang kanyang sariling pinsan, ang taong nagkunwaring kakampi niya laban sa pamilya Montenegro, ngunit ngayoy may kakaibang ngisi sa labi na nagpapahiwatig ng panganib. Sebastian, ikaw ang tumawag? Ang tanong ni Maria Clara
Ang boses ay puno ng galit at pagtataka habang dahan-dahang umatras palapit sa pintuan. Ako nga, pinsan. Ang sagot ni Sebastian habang dahan-dahang lumalapit. Hawak ang sobre na naglalaman ng mga sagot na matagal na niyang hinahanap. At handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng ebidensya tungkol sa kung paano pinatay ng pamilya Montenegro ang ama mo. Kapalit ng isang maliit na pabor. Ang mga salita ni Sebastian ay sumalpok sa hangin na parang latigo. Subalit walang bakas ng takot sa mukha ni Maria Clara. Sa halip, ang kanyang mga mata ay naging kasing tulis ng talim ng kutsil, habang pinagmamasdan ang pinsa na nga, yu'y mukhang desperado, at isinuko na ang lahat ng kahihiyan para sa sarili niyang interes. Pabor? Ang malamig na tanong ni Maria Clara. Ang kanyang boses ay walang gatol na nagpakita ng labis na pagkasuklam. Pagkatapos mong maging tuta ni na Doña Victorina, pagkatapos mong ibenta ang mga sikreto ng kumpanya ng ama ko, na yon ay magpapanggap ka pang tagapagligtas ko at manghihingi ng pabor? Tumawa si Sebastian. Ngunit ang tawa nito ay pilit at may halong kaba. Itinaas nito ang sobrang hawak. Wala kang magagawa sa galit mo, Maria. Kung gusto mong malaman ang totoo, kung paano nilason at itinulak sa bangin ng mga Montenegro ang ama mo para makuha ang mga titulo ng lupa, ikaw ang susunod na hihinga sa huling pagkakataon kung hindi ka susunod sa gusto ko. Mula sa madilim na sulok ng bodega, biglang lumitaw ang dalawang malalaking lalaki na may dalang bakal na tubo. Dahan-dahang naglalakad palapit para iipit si Maria Clara sa gitna. Ang bawat hakbang ng mga ito ay may dalang banta ng karahasan. Subalit sa halip na umatras, si Maria Clara ay mas lalong tumuwid ang pagkabuo ng katawan. Naalala niya ang bawat payo ng kanyang ama, ang bawat aral na hindi siya kailanman dapat yumuko sa mga duwag at magnanakaw. Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginawa ninyo? Ang matatag na wika ni Maria Clara habang dahan-dahang hinahawakan ang maliit na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Ang mga dokumento tungkol sa offshore accounts ng mga Montenegro at ang peking pirma ng ama ko ay nasa cloud storage na nakakonect sa 3 iba't ibang international law firms. Sa sandaling hindi ako lumabas ng gusaling ito sa loob ng 20 minuto, ang buong imperyo ng pamilya Montenegro, pati na ang bahagi mo rito, Sebastian, ay sabay-sabay na masusunog sa harap ng korte. Natigilan si Sebastian. Ang ngisi sa labi nito ay biglang napalitan ng pamumutla. Nang iisa ka lang, pinag-iinit mo lang ang ulo ko. Subukan mo akong saktan, ang hamon ni Maria Clara. Ang mga mata ay nananatiling matatag at walang inuurungan. At tingnan natin kung sino sa ating dalawa ang mauunang mabulok sa kulungan. Bago pa makalapit ang dalawang bayaran, mabilis na binunot ni Maria Clara ang pepper spray mula sa kanyang bulsa at dire-diretsyong ibinuga sa mukha ng unang lalaking sumugod. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng sakit nito habang napahawak sa mata at nagpapalagay sa semento. Sa pagkalito ng isa pa, mabilis na tumakbo si Maria Clara patungo sa labasan, hawak ang hininga habang dininig ang boses ni Sebastian sa likuran na nag-uutos na habulin siya. Ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanyang paglaya mula sa bodega. Tumakbo siya patungo sa kanyang sasakyan, mabilis na pumasok, at marahas na isinara ang pinto bago ilak ang mga ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisindihan ang makina, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa tuluyan niyang maiwan ang madilim na pantalan sa kanyang likuran. Subalit habang binabagtas niya ang tahimik na kalsada pabalik sa kanilang tahanan, napansin niya sa rear view mirror ang isang itim na sasakyan na walang ilaw sa likod, matiyagang sumusunod sa bawat liko ng kanyang kotse. Ang tunog ng makina ng itim na sasakyan sa likuran ay parang hininga ng isang mabangis na hayop na naghahanda sa pag-atake. Ang mga mata ni Maria Clara ay nanatiling nakapako sa rear view mirror. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa pumuti ang mga knuckles niya. Alam niyang hindi na ito simpleng pananakot lamang. Desperado na si Sebastian at ang natitirang alipores ng mga Montenegro. Binilisan niya ang pagpapatakbo, lumiko sa mga masikip na eskineta ng lumang distrito upang mawaglit ang sumusunod sa kanya. Subalit ang itim na sasakyan ay tila aninong hindi mapapatid
sumasabay sa bawat liko at patuloy na dumidikit sa kanyang bumper. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok, ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, ang kanyang isip ay naging mas mabilis at matalas kaysa dati. Hindi ninyo ako matatalo ngayon. Bulong niya sa sarili habang tinatahak ang daan patungo sa pangunahing presinto ng pulisya sa lungsod na ilang kilometro na lamang ang layo. Sa gitna ng kadiliman ng kalsada, biglang bumilis ang itim na sasakyan. Lumampas sa kanyang tabi at marahas na itinuon ang manibela upang ipit siya sa gilid ng konkretong pader. Isang malakas na ugong ng nagkalanding bakal ang umalingaw-ngaw habang ang gilid ng kotse ni Maria Clara ay kumayod sa pader. Nabigla siya, ngunit mabilis niyang kinontrol ang pre upang hindi tuluyang tumaob ang sasakyan. Bago pa man makababa ang mga sakay ng sumusunod na kotse, mabilis na ibinalik ni Maria Clara ang gear sa reverse, mariing tinapakan ng gas, at binangga ang likod ng itim na sasakyan bago muling pinaabante ng buong lakas patungo sa maliwanag na gate ng istasyon ng pulisya na natatanaw na niya sa unahan. Pagkababa niya sa harapan ng presinto, humingi agad siya ng saklolo sa mga nagbabantang alagad ng batas. Ang mga pulis ay mabilis na kumilos, hinarang ang tumatakas na itim na sasakyan at dinakip ang natitirang alipores ni Sebastian na nagtangkang tumakas palayo. Makalipas ang ilang oras, habang nakaupo si Maria Clara sa isang tahimik na silid ng presinto upang magbigay ng pormal na salaysay, ang kanyang tilpono ay muling tumunog. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang nagdala ng huling kabanata sa gabi ng kaguluhan. Si Sebastian ay nahuli sa checkpoint habang pasakay ng barko patungong ibang bansa. Sa wakas, ang mabigat na pasanin na pilit ibinabagsak sa kanyang mga balikat ay nagsisimulang gumuho. Ngunit habang tinitingnan niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa salamin ng silid, alam niyang ito pasimula lamang ng mahabang paglilinis ng kanyang pangalan at ng alaala ng kanyang ama. Ang malamig na hangin na madaling araw ay dumampi sa balat ni Maria Clara habang naglalakad siya palabas ng presinto ng pulisya. Ang mga ilaw ng gusali ay nagsisilbing saksi sa mahabang gabing puno ng pang-anib. Ngunit sa unang pagkakataon, pagkatapos ng ilang linggong pag-iisa, naramdaman niya ang init ng paglaya. Hawak niya ang isang kopya ng opisyal na police report, ang unang piraso ng patunay na magpapabagsak sa natitirang tor ng kasinungalingan ng mga Montenegro. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Nanay Sabel na nakaupo pa rin sa sala. Ang mukha ay bakas ang matinding pag-aalala. Nang makita nitong ligtas si Maria Clara, mabilis itong tumayo at niyakap ng mahigpit ang alaga. Diyos ko, Maria! Akala ko kung ano na ang mangyari sa'yo. Ang nanginginig na bulong ng matanda habang hinahaplos ang likod ng dalaga. Ligtas na tayo, nanay. Ang mahinang sagot ni Maria Clara, may kasamang ngiti ng kaginhawaan. Si Sebastian, nahuli na sa checkpoint. Hindi na niya tayo kailanman masasaktan pa. Subalit alam ni Maria Clara na ang pagkakadakip kay Sebastian ay simula lamang ng giyera. Ang tunay na laban ay nasa loob ng korte at sa huta ng mga Montenegro na ngayoy nagpapanik dahil sa pagkawala ng kanilang pinuno sa operasyon. Kinabukasan, habang ang araw ay sumisikat sa kalangitan ng Maynila, hindi na nag-aksya ng panahon si Maria Clara. Bihasa sa mga batas at saksakan ng tapang, dinala niya ang mga nakolektang ebidensya, ang mga pekeng kontrata, ang mga rekord ng pinatalsik na audit, at ang testimonya ng mga taong pinyatahimik ng takot, diretso sa tanggapan ng Securities and Exchange Commission at sa piskalya. Ang balita ay sumabog sa mga pahayagan at telebisyon kinaumagahan. Bilyong piso na skandal sa Montenegro Group, ibinungyag ng isang abogada. Ang mabigat na headline na lumabas sa mga pangunahing balita. Ang mga larawan ni Doña Victorina na nakaposas habang inilalabas ng mga awtoridad ang lumitaw sa bawat screen, habang si Mateo naman ay nagtago sa kahihiyan, iniwan ng mga kaibigan sa mataas na lipunan na dati ay yumuyuko sa kanila. Habang pinapanood niya ang balita mula sa sala ng kanilang tahanan, hawak ang isang tasa ng kape, naramdaman ni Maria Clara ang kakaibang katahimikan sa kanyang dibdib.
Ang sugat ng nakaraan ay hindi pa tuluyang naghilom, ngunit ang bigat ng pag-aalinlangan at takot ay tuluyan ng napawi. Hindi na siya ang babaeng yumuko sa harap ng altar nung araw ng kasalan. Isa na siyang ganap na mandirigma na tumayo para sa sarili at sa alaala ng kanyang ama. Ang pagbagsak ng imperyo ng mga Montenegro ay parang isang malaking gusaling gumuho sa loob lamang ng ilang araw. Ang mga kasabwat ni Doña Victorina sa loob ng korporasyon ay sunod-sunod na sumuko at kumuha ng plea bargain, habang ang matanda naman ay tuluyang nakulong habang naghihintay sa pormal na paglilitis ng kanyang mga patong-patong na kasong paglulunsad ng ilegal na pondo at panlilinlang sa ekonomiya. Si Mateo, ang lalaking minsan niyang minahal at pinagkatiwalaan, ay nawala na parang bula sa mata ng publiko. Lumubog sa kahihiyan at utang na hindi na kailanman mababayaran ng kahit anong yaman. Sa kabilang banda, ang kumpanya ng pamilya Omaja ay unti-unting nakabangon. Sa ilalim ng matatag, matalino at walang takot na pamumuno ni Maria Clara, hindi lamang nito nabawi ang mga nawalang ari-arian, kundi nakuha rin nito ang respeto ng buong komunidad ng mga negosyante. Ipinakita niya na ang isang babaeng pinagkanulo ay hindi kailangang maging biktima habang buhay. Maaari siyang maging bagyo na tutumba sa mga mapang-ape. Makalipas ang ilang buwan, sa isang maaliwalas na hapon, kung saan ang hardin ng kanilang tahanan ay punong-puno ng namumulaklak na mga puting bulaklak ng sampagwita, tahimik na nakaupo si Maria Clara sa ilalim ng lilim ng puno ng mangga. Hawak niya ang isang basong malamig na limonada habang pinapanood si Nanay Isabel na abala sa pag-aayos ng mga paso ng halaman. Ang hangin ay payapa, walang halong kaba, walang halong pagpapanggap. Lumapit si Nanay Isabel at iniabot ang isang sulat na kapapasok pa lamang sa koreo. Para sa iyo, Hiha. Galing sa kilalang law firm sa kabisera. Mukhang may bago kang alok na kaso. Tiningnan ni Maria Clara ang sobre. Ngunit hindi na nito naramdaman ang bigat na dati ay kasama ng bawat dokumentong humahawak sa kanyang kamay. Ngumiti siya ng bahagya. Inilapag muli ang sobre sa mesa nang hindi muna tiningnan ni Maria Clara ang sobre. Ngunit hindi na nito naramdaman ang bigat na dati ay kasama ng bawat dokumentong humahawak sa kanyang kamay. Ngumiti siya ng bahagya. Inalapag muli ang sobre sa mesa nang hindi muna binubuksan at ibinalik ang paningin sa malawak na kalangitan. Ang mga sugat ng nakaraan ay naging pilat na nagpaalala sa kanya kung gaano siya katibay. Hindi na niya kailangan ang isang lalaking magliligtas sa kanya. Dahil sa paglalakbay na ito, natuklasan niyang ang pinakamalakas na sandata at kanlungan na kailanman ay maaaring hilingin ng isang tao ay ang sarili niyang tapang dangal at wilang hangang pagmamahal sa sarili. Hindi nagtagal, tuluyan ang isinara ni Maria Clara ang kabanata ng mga demanda at hukuman. Ang kaso laban kay Doña Victorina at sa nalalabing tauhan ng mga Montenegro ay nagwakas sa isang makasaysayang hatol. Nagkasala ang mga ito sa patong-patong na kasong economic sabotage at panlilinlang na naglagay sa matanda sa likod ng rehas ng mahabang panahon. Si Mateo naman ay minsan na lamang nakitang pag-alagala sa mga lansangan ng lalawigan, payat, wasak, at tuluyang kinalimutan ng lipunang dati pinagsisilbihan niya ng kayabangan. Sa pagtatapos ng mga bagyo, ang buhay sa mansyon ng mga Omaja ay bumalik sa isang tahimik ngunit masaganang ritmo. Ang pangalan ni Maria Clara ay hindi na lamang nakilala bilang isang mahusay na abogado, kundi bilang simbolo ng katatagan at katarungan para sa mga kababaihang minsan ang inapakan ng sistema at ng mapang-aping tradisyon. Isang umaga, habang inaayos niya ang mga lumang dokumento sa opisina ng kanyang yumaong ama, nahulog ang isang makalumang sobre mula sa likod ng drawer. Nang buksan niya ito, isang simpleng lihim ang nahayag. Isang sulat mula sa kanyang ama noon pang panahong nagsisimula pa lamang siyang mag-aral ng abogasya. Anak ko, kung sakaling mabasa mo man ito sa sandaling ikay nag-iisa o nasusubukan ng mundo, alalahanin mo na ang pinakamahalagang pag-aari ng isang tao ay ang kanyang danggal. Ang pera ay nawawala. Ang mga bulaang tao ay lumalayo. Ngunit ang katotohanan at ang lakas ng iyong sariling paninindigan ang kailanman ay hindi maibabagsak ng sinuman.
Tumulo ang isang patak ng luha sa papel. Ngunit, mabilis itong sinundan ng isang ngiti. Niyakap ni Maria Clara ang lihat ng mahigpit sa kanyang dibdib, sabay silip sa bintana kung saan tanaw ang maliwanag na sikat ng araw na tumatama sa mga namumulaklak na halaman sa labas. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang trahedya ng isang babaeng iniwan sa altar. Isa na itong alamat na muling pagbangon, isang patunay na sa bawat pusong dinurog ng kasinungalingan, may nakalaang kapangyarihan upang buuin itong muli ng mas matatag, mas dalisay, at mas malaya kailanman. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundong, inakala ni Maria Clara na para sa kanya. Ang mga bakas ng trahedya sa simbahan ng San Isidro ay naging abo na lamang na tinangay ng hangin, pinalitan ng sariwang simoy ng tag-araw na nagdala ng kapayapaan sa kanyang mga araw. Ang kumpanya ng pamilya Omadja ay hindi lamang nakabangon. Ito ay naging isa sa pinakamatatag at iginagalang na korporasyon sa bansa. Hindi dahil sa gahaman sa kapangyarihan, kundi dahil itinayo ito sa pundasyon ng katapatan at malasakit sa kapwa, sa tahimik na hardin ng kanilang tahanan, habang ang mga bulaklak ng sampagwita ay namumulaklak ng sagana sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw, magkasamang nagkaape sina Maria Clara at Nanay Isabel. Wala na ang mga pangamba sa kanilang mga mata. Ang tanging naroroon ay ang katiyakan ng isang bukas na malaya sa tanikala ng takot. Sa mga gabing tahimik, madalas niyang tanungin ang kanyang sarili sa mga katanungang nag-iwan ng sugat noon. Napatawad na ba niya ang nakaraan? Oo. Hindi para sa mga taong umapi sa kanya, kundi para sa sarili niyang kapayapaan, upang ang bawat hakbang niya pasulong ay maging magaan at malaya. Nahanap pa niya ang kapayapaan? Higit pa sa inaasahan. Natagpuan niya ito sa sarili niyang mga kamay, sa pagmamahal ng mga tunay na nagmamalasakit, at sa katotohanan na hindi niya kailangang yumuko upang maging buo. At tungkol naman sa aral na iniwan ng kanyang kwento para sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay, na sa bawat dilim na ibinabato ng tadhana, ang pinakamakapangyarihang sandata ng isang tao ay ang kanyang sariling danggal tapang at ang hindi kailanman matinag na paniniwala na ang katarungan ay laging merong sariling takdang panahon upang mamulaklak. Ang buong kabanata ng kanyang buhay ay sarado na sa wakas, pinalitan ng isang bagong simula na nag-iningning sa liwanag ng tagumpay at pag-ibig sa sarili. Totoo ngang ang pinakamagandang paghihiganti sa mundong puno ng lason ay ang mabuhay ng may dignidad, masaya at may ngiti sa labi.